Hindi po, isang pinagpalang gabi ho sa ating lahat. Tayo ho ay nagsisimula na sa ating pong pag-aaral na salita ng Diyos at natapos na po ang ating pag-aawitan. Siguro minsan, napapatanong tayo sa sarili natin, Lord, ba't ganon? Yung kung sino pa yung hindi mo anak o hindi mananampalataya kay Kristo, sila pa yung sumasagana sa buhay. Tapos kami na naglilingkod sa inyo, parang mas kami pa yung parang hindi blessed sa sukatan ng ng mga tao. Alam niyo ho, yung mga tanong na yan ay naganap na ho sa isang lalaki ng ating Panginoong Diyos na ang pangalan po ay si Asaph. Si Asaph po ay isang tagapaglingkod ng Diyos sa templo na kung saan doon niya ibinuhos yung kanyang buhay sa templo, na kung saan ay isa siya sa tagapagpaawit, isa siya sa nangunguna sa pagsamba sa Panginoon sa templo. Pero nakikita niya yung buhay niya, nakikita niya yung kanyang sarili na parang yung buhay niya ay hindi kaparehas ng buhay ng nasa labas, na yung hindi mananampalataya. Nakita niya na parang mas masagana pa sila, parang sila pa yung nangingimbolo siya. parang gano'n, nangingimbolo siya. Yun yung ating pag-aaralan ngayon dito sa awit 73. So buksan niyo po yung awit 73. Ang sabi ho ng awit 73 ay ganito sa verse 1. Kay buti ng Diyos sa taong matwid, sa lahat ng tao ang puso'y malinis. Verse 2, ngunit ang sarili halos madupilas nang ako'y matapak sa lupang madulas. Pagkat sa palalo'y inggit akong pusa at sa biglang yaman ng mga masama. Verse 4, hindi na nagdanas ni kaunting hirap, ngunit masiglat kataway malakas. Di tulad ng iba, naghirap ng labis, di nila dinanas ang buhay na gipit. Ang pagmamalaki ay kinukwintas at ang dinaramit nila'y pandarahas. Ang tibok ng puso'y pawang kasamaan at ang masama rin ang nasa isipan. Yung ibang tao'y pinagtatawanan, labis kahambog ang layon sa buhay, ay ang pag-aapi sa kapwa nilalang. Verse 9, Diyos ng nasa langit ay tinutungayaw, labis ko mag-utos sa mga nilalang. Kaya sumusunod pati lingkod ng Diyos, anumang sabihin, paniwalang lubos. Ang sabi, si Yahweh walang nalalaman, walang malay yaong kataas-taasan. Ang mga masamang ito'y kapara, di na kinukulang, ay naghahanap pa. Samantalang ako, ayan yung verse 13 po, samantalang ako, malinis ang palad, hindi nagkakasalat, lubos na nag-iingat. Ang aking natamoy, kabigo ang lahat. Diyos, pinagtiis mo ako ng maluwat, sa tuwing umagay, parusa ang gawad. Kung ang mga ito'y aking sasabihin, sa mga lingkod mo ako'y magtataksil. Kaya't sinisikap kong ito'y saliksikin, mahirap-hirap mang ito'y unawain. Gayunpaman, sa templo'y doon ko natuklas na ang masama ay mapapahamak. Sabi ron, dinala mo sila sa dakong madulas upang malubos na kanilang pagbaksak. Walang abog-abog, sila ay mawawasak, kakilakilabot yaong naging wakas. Parang panaginip nang ako'y magising, yaong anyo nila'y lilimot ng tampin. Nang ang aking isip hindi mapalagay at ang damdami ko'y labis nasaktan. Di ko maunawa, para akong tanga, sa iyong harapay hayop ang kapara. Gayunpamay, laging kasama mo ako, sa aking paglakad ay inaakay mo. Ang mga payo mo'y umaakay sa akin. Ang mga marangal na ako iyong tanggapin. Sino pa sa langit kundi ikaw lamang, ang maging lupa'y aking kailangan. Puso't kaluluwa ko, kung nangihina man, ang Diyos ang lakas, kung tanging kailangan. Yaong hihiwalay sa iyo'y mamamatay, at ang nagtataksil wawasaking tunay. Ngunit sa sarili ay ang hangarin ko sa piling ng Diyos ay doon madako. Sa piling ni Yahweh ako'y mapanatag, ang kanyang dinaway aking ihahayag. Binasa ko po itong 28 verses na ito, at ang title po ng ating pag-aaral, God is good only to His children. Ulitin ko, ang Diyos
ay mabuti sa kanyang mga anak. God is good only to His children. Nabanggit ko na kanina na si Asaph po ang sumulat nito. At sabi ko ho, si Asaph ay isa hong naglilingkod sa Diyos sa templo. At doon sa templo na yon ay pinaglilingkuran niya ang Diyos sa kanyang talento, sa kanyang kakayanan na mapaglingkuran ng Diyos. Ngayon, nagkaroon ho ng comparison itong si Asaph. Kung inyong makikita, nainggit po siya eh. Ano ang sabi doon sa verse 3? Sabi doon sa verse 3, pagkat sa palaloy, inggit akong pusa. Nakita nyo? Verse 3? Ewan ko kung ganun din sa inyo. Sabi ng verse 3 sa unang saknong, pagkat sa palaloy, inggit akong pusa, at sa biglang yaman ng mga masama. So nakita nyo? So si Asaph, nagtatanong siya, dapat bang kainggitan yung taong masama? Yung word po kasi na masama rito, ito yung mga taong walang relasyon sa Diyos. Ito yung mga taong walang pananampalataya, hindi pa ho nakakaranas ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ibig sabihin sila yung makamundo, sila yung mga taong namumuhay sa kasalanan. So ano yung naramdaman ni Asaph? Sabi niya, inggit akong pusa. Ano yung inggit? Nainggit. Di ba pag sinabi natin inggit, meron siyang jealous kasi yung meron yung kapwa niya, siya wala. Yun po yung inggit eh. Ang inggit po kasi, yung meron yung kapwa mo tapos ikaw wala, naiinggit ka. So sa ganung paraan, ang nangyayari, nagkakaroon ng pagkukumpara. Diba? Siya, ba't siya meron? Ba't ako wala? Ngayon, kung ating titingnan, saan siya naiinggit? Sa masama. Sa masama. So sino yung masama na yan? Yan po yung mga taong walang relasyon sa Diyos. Okay? Ngayon, bakit siya nainggit? Nainggit siya, in the first place, yung pagkainggit niya ho, gusto sanang dumating sa pagkakataon na madupilas na siya. Ibig sabihin ho, matisod na siya na bakit sila yung mayaman, bakit ako hindi? Kasi yun ho yung banggit sa verse 2 eh. Tingnan niyo verse 2. Ngunit ang sarili halos matupilas. Nakita niyo? Nang ako'y matapak sa lupang madulas. Nakita nyo? Sa iba, sa iba, bumaksak na yan. No? Okay? Pero sa akin, sa verse 2, ngunit ang sarili halos madupilas o bumaksak nang ako'y matapak sa lupang madulas. So, pinapakita rito, nakakatis. Pwede ka pala na manghina, pwede ka palang ma-down, pwede ka palang bumaksak kapag ang inggit ay nasa puso mo. Na yung madupilas ho dito o yung bumaksak, na sinasabi ni Asaph dito yung pagpapalit mo na yung Diyos eh. Kasi nga, nagpukumpara ka sa iba na hindi mananampalataya. Na kung ano yung meron yung unbeliever na parang yumayaman sila, gusto mo, magkaroon ka rin. Kaya ang gagawin mo, dahil naiinggit ka, mataasan sila o magkaroon ka ng kanila. Ano yung gagawin mo? Ang gagawin sana ni Asaph, wag na maglingkod kay Lord eh. Magtrabaho na lang siya ng magtrabaho para kung mahigitan niya yung hindi mananampalataya. Okay? So yun ang ibig sabihin. Ngayon, subalit ang kanyang pinaiinggitan, hindi humana ng palataya. Unbeliever. Di ba? Bakit po? Tingnan niyo, sabi sa verse 3. Di ba binanggit natin yung verse 3? Sabi niya, pagkat sa palaloy, inggit akong pusa. Bakit po ba siya nainggit? Sabi ron, at sa biglang yaman ng mga masama. Kasi biglang yaman eh. Yumaman eh. Okay? So, ibig sabihin, yumaman. Oo. Yumaman eh siya hindi naman yumayaman. Okay. Siya nasa Panginoon eh siya pa hindi yumaman. Hindi pa siya yumaman. Okay. Pero tingnan niyo po yung verse 4. Yun daw yung mga masama na yon na biglang yumaman, hindi na nagdanas ni kaunting hirap. Hindi naghihirap sila. Pero makikita daw sa kanila dahil nga walang hirap sa kanila, yumaman sila, masiglat kataway malakas. Siyempre, masigla sila. Mapera. Katawan ay malakas. Okay. Pag wala kang pera, matamlay. Tapos kinumpara niya doon sa verse 5, di tulad ng iba, naghirap ng labis, di nila dinanas ang buhay na gipit. Ganun, hindi nagigipit yung unbeliever, yung mayaman sila. Nakita nyo? Tapos, mapagmayabang po. Tingnan niyo verse 6. Ang pagmamalaki ay kinukwintas at ang dinaramit nila
pandarahas. So, mayabang ba? Abay, nagyayabang. Parang sinasabi. Ganun talaga, pastor, yung may pera. Parang ang dating sinasabi niya. Maangas. O, tingnan nyo kayo, nagsisimpa kayo lagi. Nagdadasal pa kayo, makadiyos kayo. Parang ganun yung dating kami, hindi naman kami nagdadasal, hindi naman kami nagsisimba, hindi kami naglilingkod. Tingnan nyo. Sila paano nga sa masama nga nila pinadaan yung tingnan nyo, yumayaman kami. Ayun ang sabi, di ba? No? Ngayon, sa panlalamang sa kapwa, yung ginagawa nila, kaya sila yumaman. Tama. So sabi ron, yung verse 6, ang diraramit nila ay pandarahas. So yung yaman nila nagagaling saan? Sa hindi tama. Pandarahas, pag sinabing pandarahas, panliling lang, pang-aapi, pandaraya. Ngayon, tuloy ko natin. Verse 7, ang tibok ng puso'y pawang kasamaan. Ayan, at ang masama rin ang nasa isipan. So, laman ng isipan. Yaong ibang tao'y pinagtatawanan, labis kahambog ang layon sa buhay. Ay ang pang-api sa kapwa nila lang. Pinagtatawanan, minamaliit yung mga, si Asap halos minamaliit na. Pati mo Asap hindi ka namin dapat sundin, hindi ka namin dapat kasi mas mayaman kami sa iyo Tapos ngayon, sasabihin mo, may Diyos ka. Yun ang sinasabi. Ngayon, verse 9, Diyos mang nasa langit ay tinutungayo. Pati yung Diyos, nilalapastangan ng mga taong ito nung panahon ni Asap. Ano ang sabi? Diyos mang nasa langit, tinutungayo. Ano yung tinutungayo? Pinagtatawanan, di ba? Walang respeto. Labis kong mag-utos sa mga nilalang. Kaya sumusunod, pati lingkod ng Diyos, anumang sabihin, paniwalang lubos. Nakakahawa na yung mayaman pag ginamit yung pera, kahit daw yung mga mananampalataya, ano yung nangyayari? Napapasunod nila. Ganun humisan yung... Talaga, babayaran, magbabayad siya. Magbabayad. O kaya naman, napansin niyo ba, kung sino yung mapera, mag-uutos lang na utos yung pastor kasi pera yung pinagagana nila. Pera yung pinagagana. Pati yung believer, yung nga lang, pinapakita ni Asap din mali pa din na kung ikaw mananampalataya ka, tapos itong mayamang ito na ubod ng yabang, wala namang relasyon sa Diyos, gagamitin ka para magamit ka sa pagyaman niya nang hindi naman tama. Sabing gano'n, mamaya makikita natin mali yun. Diba? So, yun yung karakter. At ang sabi, ng verse 11, ang sabi daw ho nung mga hindi ba, ng mga masamang ito na walang relasyon sa Diyos, si Yahweh walang nalalaman, walang malay, yaong kataas-taas. Parang sinasabi, tingnan nyo, walang malay, walang hindi nagbe-bless yung Diyos na yan. Yun ang sabi. Verse 12, ang mga masamang ito ay kapara, di na kinukulang ay alang kasapatan, Hindi na nga kinukulang, gusto pang maraming pera. Meron naman talaga pastor, meron hindi nasisiyahan. Yun yung nakita ngayon ni Asap dito. Ngayon, ang problema ngayon, si Asap namumuhay ngayon ng matuwid. Nagtatanong siya ngayon sa Lord. Kaya ang sabi niya sa verse 13, tingnan niyo sabi niya sa verse 13, 73:13. Samantalang ako, malinis ang palad. Ibig sabihin po malinis ang palad, hindi siya gumagawa ng masama. Tingnan niyo hindi nagkasalat, lubos na nag-iingat, ang aking natamoy kabigo ang lahat. Sabi ni Asap. Siya parang naghihinanakit siya. Sabi ni Asap, isipin mo, ako ang lingkod ng Diyos. Lingkod ng Lord. Malinis ako, hindi ako nagkakamali, namumuhay ako ng tapat. Ba't parang ako pa yung bigo? Tuloy natin sa verse 14. Verse 14. Diyos, pinagtiis mo ako ng maluwat. Parang tinitiis siya, ng Diyos. Sa tuwing umagay, parusa ang dawat. Siguro, pagkagising niya, ano ba yung saan nakukuha ng pera, may gastusin ako, kawalan, naaalala niya kung ano yung needs niya. Tapos wala siya. Pero alam niyo po ba, sa verse 15 nasabi, kung ang mga ito'y aking sasabihin, sa mga lingkod mo ako'y magtataksil. Nakapansin niyo? Kung sasabihin ko yung sinasabi ng unbeliever, pwede kong tumalikod. Di ba? Saan? Pwede kong tumalikod sa mga kapwa ko naglilingkod. Ang sabi doon sa verse 15, kung ang mga ito'y aking sasabihin, alin? Yung sinasabi ng mga unbeliever na masama. Ang sabi niya sa verse 15, sa mga lingkod mo ako'y magtataksil. So ano ba yung magtataksil? Tatalikod, di ba? Hindi na niya susundin yung, kasi siya naglilingkod siya sa templo Naglilingkod si Asap sa templo bilang siguro musikero siya o ano pa man yung trabaho niya sa templo. Siyempre may mas mataas sa kanya, yung mga priest.
eh di kung yung mga bagay na ito, sasabihin ko, baka hindi na ako sumunod sa mga nakakataas sa akin sa templo, sa priest, di ba? Magtataksil na ako. Pag sinabing taksil, ipagkakanulo ko na sila. Makikiayon na lang din ako sa mga takbo ng mundong ito. Pero alam niyo po, sa verse 16 ang sabi, kaya't sinikap kong ito'y saliksikin. Mahirap-hirap mang ito'y unawain. Hindi siya nagpadaya. Ngayon tinimbang niya. Kailangan ba talaga na mainggit ako? Yun ang sabi ni Asaph, kailangan ba talagang mainggit ako? Kailangan ba talaga na ako ay magtaksil sa paglilingkod ko sa Diyos? Tumalikod sa paglilingkod ko sa Diyos? O hindi na ako makiisa sa paglilingkod? Kaya ang sabi niya, sa verse 16, kaya't sinikap kong ito'y saliksikin. Ano ba ibig sabihin saliksikin? Alamin. Nag-alam siya. Lord, ganun ba talaga? Pag lingkod ka ng Panginoon, kailangan mayaman ka ba talaga? Kailangan ba pag naglilingkod ka sa Lord, lahat ng hihingi sa'yo, bibigay mo? Kasi kinukumpara niya yung mga unbeliever na napakayaman. Samantalang siya naglilingkod, bakit ko ito nararanasan? So ngayon, yun yung sinaliksik niya. Sasaliksikin ko, sabi niya. Tapos sabi niya, mapakahirap naman yatang unawain ito. Mahirap unawain kahit na ganun yung nangyayari, sasaliksikin ko pa rin. Kahit mahirap unawain, sasaliksikin ko pa rin. Ngayon, alam niyo kung ano yung napagtanto niya? Verse 17. Tingnan niyo, sabi sa verse 17. Gayunman, sa templo doon ko natuklas. Napansin niyo? Gayunman, sa templo'y doon ko natuklas na ang masama ay Ayun ang sinabi niya. So, nakita niya ngayon dito na sa kanyang pagsasaliksik, sa kanyang pagnanais na maunawaan ito, pumunta ngayon siya sa templo. Alam niyo kung ano ginawa niya sa templo? Sa templo ho kasi, posible na yung mga tagapagturo doon ng kautusan, nagtuturo po. Posible din na lahat ng papyrus, ng law, na 612 na kautusan, nandun sa templo. Pwedeng siguro nilang buksan, pwede nilang siguro basahan. Kumari, parang tayo, may Bible dyan, pwede. O kaya naman, may nagtuturo na pariseyo, saduseyo sa templo. Di ba? Yung mga prophet nagtuturo. Nung pumunta siya, doon niya naunawaan. Kasi bakit? Yung tinuturo doon at yung pagbasa niya ng mga papyrus, umugma siguro. Di ba? Sinagot yung lahat ng katanungan niya. At alam niyo, ano yung katanungan niya na iyon? Ang sabi ron sa verse 17, gayunman sa templo doon ko natuklas na ang masama ay mapapahamak. Ba't mapapahamak? Sabi ng verse 18, ito, nung naunawaan niya, di baling hindi na ako mayaman. Hindi baling hindi na ako katulad ng kasing yaman ng mga hindi mananampalataya. Kasi yung mga hindi pala mananampalatayang ito, parang patabaing baboy pala sila. Alam niyo yung patabaing baboy? Yung baboy, masarap ang buhay ng baboy. Di ko alam kung nauunawaan niya. Masarap ba yung buhay ng baboy? Mahirap din, Pastor. Hindi. Hanggat di pinapatay, masarap ang buhay. Dahil pinapaka. Di ba? Hanggat di pinapatay. Ang baboy, habang inaalagaan ho, ine-aircon pa ngayon yung baboy. Pinapaliguan, pinapakain, binibigyan ng vitamins, patabaing baboy. Pero ano gagawin sa kanila? Yun yung sinasabi ngayon dito ni Asaph. Tingnan nyo ha. Sabi rin sa verse 18, dinala mo sila sa dakong madulas upang malubos na kanilang pagbaksak. Walang abog-abog, sila ay mawawasak, kakilakilabot, yaong magiging wakas. Parang panaginip ng ako'y nagising, yaong anyo nila'y lilimot ng tamping. Ano yung nangyari? Ibig sabihin, sabi ng Panginoon sa kanya, kay Asaph, huwag kang mainggit sa kanila. Wala silang relasyon sa akin eh. Kung meron man silang mga pagpapala sa tingin nila, nang tatanggap nila sa kanilang pagyaman, na nanggagaling sa mga masamang ginagawa nila o nanggagaling sa mga bagay na pamamaraan nila, ang sabing ganon, yung mga bagay na yon, piniprepare ko. Na yung kanilang kayamanan na yun, yung magiging dahilan para sila ay mapahamak sa impyerno. Kaya yung word na ginamit doon, simple lang eh. Verse 18, verse 17, na ang masama ay mapapahamak. Sa verse 17, nakita nyo? Na ang masama ay mapapahamak. Saan sila dala? Didala mo sila sa dakong madulas upang malubos na kanilang pagpaksak. Nakita nyo?
abog-abog sila ay mawawasak, kakilakilabot yon naging wakas. Ano yung magiging wakas ng mayaman kung ng masamang mayaman na walang Diyos? Ang sabi, simple lang, mawawasak sila. Magwawakas sila sa kilakilabot, nakapahamak sa kanila. So ngayon, tingnan nyo yung pagtimbang ngayon ng awit 73, di baling hindi ka mayaman, tama po ba? Kung sumusunod ka naman sa kalooban ng Panginoong Diyos, okay po yon. Na huwag mong iisipin na ikaw na naglilingkod, bakit mo nadadaanan ito? Samantalang hindi naglilingkod, parang pag tinignan mo yung kapitbahay mo, sila pa yung mayaman, kahit religyoso sila, mali na may paniniwala, sila pa yung mayaman. Sabi, hindi tayo dapat maigit. Bakit? Kasi yung dinadaanan nila na yon ay pagpapakita yon na ang Diyos ay na ang Diyos ay hindi nila pinapasakop yung kanilang buhay. Nagiging paraan ng pang-uri ng pamumuhay nila ang kayabangan nila sa pagkakaroon nila ng kayamanan. Ngayon, tingnan nyo ang verse 20. Naibsan agad yung si Asap nawala agad yung pagkaingit niya. Sabi ng verse 20, parang panaginip nang ako'y magising. Nagising siya sa katotohanan nagising siya. Di balik pa lang naghihirap ako. Wag lang pupunta sa impyerno yung kaluluwa ko. Sabi ni Asap, parang panaginip nang ako'y magising. Yaong anyo nila'y nilimot ng tabing. Ano yan? Nalimutan niya agad. Ibig sabihin, nawala agad yung pagkaingit niya, nawala agad yung kanyang pagkatampo. Bakit? Kasi nga, nakita niya na doon sa pagpunta niya sa templo, doon sa talatang 17, binigyan siya ng sagot ng Diyos. Nakota? Ngayon, sa halip na gano'n yung mangyari sa kanya, sa verse 21, nang ang aking isip hindi mapalagay at ang damdamin ko'y labis na sasaktan. Pagdating ng verse 22, di ko maunawa para akong tanga. Sa iyong harap ay hayop ang kaparang. Verse 23, gayong pamay, laging kasama mo ako. Yun ang isa sa maganda. Hindi ako naghihirap, bakit? Kasama ako ng Diyos. Diba? Kasama ako ng Diyos. Sabi nun, gayong pamay, laging kasama mo ako sa aking paglakad, inaakay mo. Ang mga payo mo'y umaakay sa akin, marangal na ako'y iyong tanggapin. Sino pa sa langit kundi ikaw lamang, at maging sa lupa'y aking kailangan. Puso't kaluluwa ko kung nanghihina man. Ang Diyos ang lakas ko, tanging kailangan. Tapos ang sabi, verse 20, Yaong hihiwalay sa'yo'y mamamatay, at ang nagtataksil wawasaking tunay. Ngunit sa sarili ay ang hangarin ko sa piling ng Diyos ay doon madako. Tama? Sa piling ni Yahweh, ako'y mapanatag ang kanyang ginawa'y aking iyayan. Mas mahalaga sa kanya ang relasyon niya sa Diyos kaysa sa kayamanan. Nakita niyo? Ngayon, ibig sabihin pala, hindi sukatan ng kabutihan ng Diyos ang pera. Hindi pala sukatan ng Diyos ang kayamanan. Hindi pala sukatan ng Diyos, ang mga material na bagay. Ano ang sukatan ng Diyos? Yung pagiging tapat natin sa Kanya. Ngayon, pag ba ang isang tao, dumadaan siya sa pagsubok, kapag ba ang tao, dumadaan siya sa kakulangan sa buhay niya, kapag ba ang isang mananampalatayang tinutukoy ay nakakapamuhay lang ng sapat-sapat at minsan parang kulang pa. Masasabi ba natin hindi mabuti ang Diyos sa kanya? Ang sagot ng iba agad ay hindi mabuti yung Diyos kasi pinagkukulang kanya Di ba? Pero ang totoo, hindi ho siya nagkulang sa atin. Bakit? Tingnan nyo ngayon ang verse 1. Ano sabi ng 73:1? Ang sabi ron, kay buti ng Diyos sa taong matuwid. Kay buti ng Diyos sa taong matuwid. Ano yung sabi? Sa lahat ng tao, ang puso'y malinis. Matuwid ang Diyos. Ibig sabihin, saan mo susukatin ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo? Yung goodness ng Lord sa buhay mo. Sukatin mo ang goodness ni Lord sa buhay mo na ikaw ay hindi iniiwan ng Diyos. Doon sa verse 23. Gayon pa may laging kasama mo ako at sa aking paglakad ay inaakay mo. Di ba kasama niya yung Diyos? Ibig sabihin, kung meron man siyang dinadaanan ngayon ng kakulangan o kakapusan sa buhay, may purpose si Lord. May layunin ng Panginoon. Bakit niya dinadaanan yun? Tinuturuan siya ng Diyos na magtiwala sa Kanya. Tapos ang sabi doon, sa verse 25, sino pa sa langit kundi ikaw lamang at maging sa lupa'y aking kailangan. Ang kasapatan natin ay yung Diyos. Hindi ho ang mga material na bagay. Puso't kaluluwa ko kung manghihina man, ang Diyos ang lakas kong tanging kailangan. So ano pinapakita ngayon dito mga kapatid?
yung kabutihan ng Diyos, ang Diyos ay mabuti po. Saan? Sa kanyang mga anak. May mga time na para tayong si Asap na may kakulangan, baka merong kailangan tayong matutunan. Bakit tayo nagkukulang? Yeah? Kasi ang Biblia nagsabi sa Roma 8:28, sapagkat alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya para sa kanilang ikabubuti. Sa lahat ng bagay, ang Diyos po ay gumagawa. Naalala niyo si Job? Ano yung pagkaalala niyo kay Job? Nawala lahat ng kayamanan niya eh. Pati anak niya, pati yung tauhan niya, lahat ng yaman niya, kahit sarili niya, kahit asawa niya, iniwanan siya. Ano ang purpose? Bakit ginawa ng Diyos yun? Ang purpose ng Lord ay makilala ni Job ang Diyos. Hindi lang sa salita na natatanggap niya, kundi karanasan ng kanyang buhay. Ano yung nangyari kay Job pagdating ng chapter 42-43? Di ba binless siya ng Panginoong Diyos sa kanyang buhay? Ibig sabihin po, ang Diyos natin, pwede niyang sabihin sa atin ngayon na kaya niya tayong i-bless sa isang iglap. Pero kaya din niya tayong i-sustain sa lahat ng bagay natin para huwag tayong magtiwala sa sariling lakas natin. Minsan po kasi, simple lang eh. Pag hindi tayo karapat-dapat na pagkalooban agad ng Lord ng mga bagay na dapat ipagkatiwala sa atin, hindi niya gagawin. Kasi posible na pagka binigay niya yon, maging palalo ka o tayo o malayo tayo sa pananampalataya sa Kanya. Parang ganito. Kaya minsan siguro ayaw tayong bigyan ng Lord ng trabaho. Okay? Baka kasi pagka nagtrabaho tayo, malimutan natin ang Diyos. Tama po ba? Minsan, hindi tayo binibigyan ng Lord ng trabaho kasi baka meron tayong problema. Hindi tayo maging mabuting katiwala na nagbabalik ng pagpapala na para sa Panginoon. Ibig sabihin, ang susi po ay pagiging good steward. Alam ng Diyos yun eh. Kasi, paano alam ng Diyos? Alam ho ng Diyos. Kung meron tayong hinihingi sa Kanya, alam ng Diyos, ikalalakas ba na ito ng pananampalataya o kahihina? Pag alam ng Lord na ikahihina mo, hindi niya ibibigay yun. Pero pwedeng mangyari sa iyo. Kaya lang, pinagpipilitan mo yung sarili mo. Papahintulutan pa rin ng Lord yun, pero hindi ka magtatagumpay doon. Kaya si Lord, alam niya lahat. Kaya ang sabi ni Asap, nung pumunta ako sa templo, doon ko natanggap yung sagot. Di ba? Tapos sinabi niya, magtitiwala ako sa salita ng Panginoon, sa karunungan ng Diyos, sa kalooban ng Diyos. Kaya ang dapat nating maintindihan dito, bakit si Asap naging ganon? May purpose ang Panginoon. Di ba? May purpose ang Lord. Maglingkod ka sa akin, ako ang bahala sa iyo. Di ba? Sundin mo yung utos ko, ako'y bahala sa iyo. Huwag mong sukatin ang sarili mo, ang tagumpay mo sa yaman ng mga taong nakapaligid sa iyo, na unbeliever. Sukatin mo ang maayos na pamumuhay at relasyon mo dahil kasama kita palagi sa aking buhay. Ngayon, tanong, posible ho ba na dahil ang tao ay naghahangad na kumita ng pera, na ang tao ay naghahangad na yumaman, ang tao ay naghahangad na makapagpundar ng ganito, ay mawala sa Panginoon? Posible. Tingnan nyo ang 1 Timothy. Dito ako magwawaas. Sa 1 Timothy, may sinabi ho ang Apostol Pablo. At yon ang kanyang kabilin-bilinan sa pastor na sa Timoteo na kailangan niyang ipahayag sa church ng Efeso ng mga mananampalataya. Ano ang sabi ron? Sabi ho ng talatang 6, verse 7. Verse 6. 1 Timothy 6:6. Sabi ho ng 1 Timothy 6:6, kung sa bagay, malaki nga ang mapapakinabang sa relihiyon kung ang tao ay marunong masyahan. Una, makakapanatili ka sa relihiyon, sa church, kung may kasapatan ka sa buhay mo. Pero ang tanong, kung wala kang kasapatan at hindi ka magtitiwala sa Diyos at ile-level up mo ang iyong mga minimithi para mas yumaman ka, sumagana ka sa ganitong bagay, pero hiwalay naman sa kalooban ng Diyos. Ang sabi ng verse 7. Ito ang prinsipyo ng buhay. Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadala pag alis dito. May namatay ba kayo na nakita nyo, dala niya lahat ng pinaghirapan niya?
Yung pera niya sa bangko, dinala niya ba? Yung ginto niya, yung bang titulo ng lupa niya, dala niya? Hindi, tanong ko lang sa inyo. May nakita na ba kayo? Kotse niya, dala niya? Mga magagandang damit niya, dala niya? Ikaw niya, dala niya? O, ang sabi ng Bible, eto, wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadala pag alis dito. Totoo naman eh. Ano sabi ngayon sa verse? Kaya, dapat na tayong masyahang kung tayo may kinakain at dinagamit. Ano yan? Yung mabuhay ng maayos at maayos yung relasyon natin sa Diyos. Ano yung karugtong? Ang mga nagnanais, nagnanasang, yumaman sa anong paraan, ay ano daw? Mauulog sa tukso at sa bitag ng masasamang hangaring nagtutulak sa kanila sa kapahamakan. Ano yung verse 10? Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Ano yung mangyayari kapag ito'y nangyari? Dahil sa paglahangad na magkamal na salapi, may mga nalayo sa pananampalataya at natutudlak sa paghirap ng kalooban. So nakita nyo? Ngayon, ano daw gagawin natin? Verse 11, ngunit, ikaw, na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Pinapaiwas eh. Ano karugtong? Sikapin mong mamuhay sa katwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis, at kamuuhan. Gawin mo ang buo mo makakaya sa pakikibaka, alang-alang sa pananampalataya, at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Yamang diyang katinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng marami saksi ang iyong pananampalataya. O, nakita nyo? May danger eh. Nakita nyo? May danger. Pag nainggit ka, kaya dapat ang Christian, wala ko siyang pressure. Di ba? Na, ganun talaga eh. Lalo na ang, kung may kapatid ka, may kamag-anak ka, ka-classmate ka dati, mga taong nakapaligid sa'yo, mas mayayaman na sila sa'yo, huwag ka mainggit sa kanila. Tama po ba? Kahit na mayaman yung kapatid mo, pinsan mo, huwag kang mainggit sa kanila kasi hindi yun yung totoong buhay natin. Di ba? Kasi pag ginawa mong kainggitan sila, gusto mo, mahigitan mo sila, maka-level ka sa kanila, ang mangyayari sa'yo, gagawa ka ng paraan para maabot mo yung gusto mo na meron sila. Ang problema, ang sabi ng Biblia, may mga taong nasadlak at nawala sa pananampalataya. Kasi ang ugat ho, sabi ni Pablo, yung ugat daw ng kasamaan ay salapi. Di ba ang tao, bakit siya nagtatrabaho? Bakit po ba? Para kumita ng pera. Bakit nagninegosyo? Para kumita ng pera. Bakit siya nag-aaral? Para pagdating ng panahon, kumita siya ng pera. Lahat po na yan, puro pera po ang tinutukoy niyan. Parang ang pinapanginoon ng pastor pera yun. Hindi, tama ho kayo doon. Subalit, alam nyo, si Satanas nga nag-offer ng yaman kay Jesus eh. Tingnan nyo yung Matthew chapter 4. Paano niya in-offer ito? Sa Matthew chapter 4. Nag-offer po, tama sister, Gary. Kasi si Jesus, inopera ni Satanas. Ano ang in-offer sa kanya? Tingnan nyo ha. Mateo 4:8. Inopera na eh. Ano yung offer niya? Kay Jesus. Tingnan nyo ha, Matthew 4:8. Tingnan nyo ha, Matthew 4:8. Ano yung sabi? Pagkatapos, dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok. Mula roon ay pinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan. At ano daw po? At ang kayamanan ng mga ito. Ano sabi ngayon? Verse 9. Napatanaw mo sa Verse 9. At sinabi ng dyablo kay Jesus, ano sinabi ng dyablo? Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Napansin niyo ba yon? Sabi ni Satan, natatanaw mo ba ang lahat na yan? Akin yan eh. Gusto mo maging sa'yo yan? Sambahin mo na ako. Pag inuinin mo na ako, magpatira pa ka sa akin. Pero ang sabi ni Jesus, verse 10, sumagot si Jesus, lumayas ka Satanas sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo. Siya lamang ang iyong paglilingkuran. Ganon yung prinsipyo natin. Kapag alam natin na yung kayamanan, yung mga bagay na dumarating sa atin ay nagiging instrumento na ng dyablo para lumayo tayo sa ating Panginoon, kailangan nating sabihin na ang Panginoon lang ang sasambahin natin, siya lang ang paglilingkuran natin, siya lang ang Diyos ng ating buhay. Kasi bakit?
kahit si Jesus, tinukso po ni Satanas. Inalok ang lahat ng kayamanan. Ngayon, ang tanong, masama ba ang kayamanan? Hindi po. Pero, Kasi nagdadala ng yes, pastor. ang kayamanan ay hindi masama. Dahil ang kayamanan, kung nanggaling siya sa tama, banal at maayos na pagkita mo, maayos, pagkakita mo, walang masama. Ginagamit mo para ipaglingkod sa Diyos, walang masama. Bakit po hindi masama? Kasi tingnan nyo buksan nyo ang unang chronicle niya. Sa unang chronicle, walang masama sa kayamanan, lalo na maayos na kinita ito. At ito ay ginagamit para paglingkuran ng Diyos. Unang Kronika 29. Tingnan nyo. Okay. Nakita nyo na ha? Nakita nyo na? Si sister, ang page po. Page 410. Parehas ba kayo? Sister, ina. Unang Kronika. Para maganda, 29:10. Tingnan nyo. Sister ako na. Ayun na pa. Ayan pala. 29. Ayan. 14, 29. 14:29. Hindi, 29 po. Chapter 29. 14. Hindi, 29 po. Chapter 29. O, tama po yan. 29:10. 29:10. Nakita na. Malaking 29 po, tsaka 10. Okay, sige, sundan niyo po ako sa 10. Sabi ko, masama ba ang kayamanan? Lalo na kinita mo ito ng banal, maayos, galing sa Panginoon, at ginagamit mo para tugunan ang pangangailangan ng gawain ng Panginoon. Hindi ho masama. Tingnan ng 29:10. Sa harapan ng mga tao, nasundan niyo po ako? Sa harapan ng mga tao, tuwang-tuwa si David. Na nagpuri kay Yahweh, sinabi niya, karapat dapat kang purihin magpakailanman, Panginoon, ang Diyos ni Jacob na aming Ama. Sa iyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay. Pagkat iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa iyo ang buong pamamahala at ikaw ang hari ng lahat. Verse 12. Sa iyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan. Taglay mo ang kapangyarihan at kadakilaan. At ikaw ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinasasalamatan ka namin, O Diyos, at pinupuri ang iyong dakilang pangalan. Sabi niya, lahat ng meron tayo galing sa Diyos. Pero ito maganda sa verse 14. Verse 14. Ngunit, sino ako at ang bayang ito? Binalik ba niya? Nagbalik ba siya sa Panginoon? Sa verse 14? Sabi niya, sa'yo nagmumula ang kayamanan at karangalan, ikaw ang nagbibigay ng lakas sa amin Pero tingnan niyo yung verse 14. Ngunit, sino ako at ang bayang ito? Buong puso kaming nagkakaloob pagkat ang lahat ng ito'y galing sa iyo at ibinabalik lamang namin. O nagbabalik ba sila? Yumaman sila, binles sila sa lahari David, nagbalik ba sa Diyos? Nagbalik kasi alam nilang galing sa Diyos. Okay, verse 15. Tulad ng aming mga ninuno, kami nga'y mga dayuhan at nangingibang bayan. Ang pagtira namin sa daigdig na ito ay pansamantala lamang at hindi panatilihan. Alam nila na kahit mayaman ka rito, nagdadaan ka lang naman dito Hindi naman ito yung totoo mong tirahan Di ba? So ngayon, maging mabuting katiwala. Tingnan niyo verse 16. Ano sabi sa verse 16? Sabi ko ito, O Yahweh na aming Diyos, ang lahat ng kayamanang ito na natipon namin, pag sinabing natipon, na deposit, di ba? Natipon, nag-ipon, save. O Yahweh na aming Diyos, lahat ng kayamanang ito na natipon namin para ipagpagawa ng iyong tahanan ay sa iyo nga nagbuhat. Alam kong nasasaliksik mo ang puso ng tao at natutuwa ka sa matuwid. O Diyos, buong puso kong ipinagkakalob sa iyo ang lahat ng ito. Nasaksihan ko rin ang buong pusong pagkakaloob ng iyong mga lingkod na narito ngayon. O Yahweh, Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, panatilihin mo sa isipan ng mga tao ang gawain ito at akayin mo sila palapit sa iyo. Verse 25. Ang sabi mo na verse 25, binuhos ni Yahweh kay Solomon ang lubos na pagpapala, ano pat siya na ang pinakadakilang hari
Saan? Sa kasaysayan ng Israel. Meron po akong gustong ibasahin sa chapter 29 po, doon po sa verse 1. Tingnan nyo lang po hanggang verse 8. Para makita lang natin 29 verse 1 hanggang 8. Ipinahayag ni Haring David sa madla, ang anak ko si Solomon, ang pinili ng Diyos upang humalili sa akin, ngunit siya'y bata pa at walang sapat na karanasan. Napakalaki ng gawain kaharapin niya, sapagkat ang gagawin niyang tahanan ay hindi para sa tao kundi kay Yahweh. Magpapatayo ho ng templo Kaya, sinikap kong magtipon ng mga gagamitin tulad ng ginto, pilak, tanso, bakal at kahoy. Sino daw nag-ipon? Si David. Personal niyang inipon niya. Okay? Napakarami ang inihanda kong batong unise at iba pang mamahalagang mga batong panghiyas at palamuti. Lahat ng uri ng mamahaling bato at marmol. Verse 3, hindi lang iyan. Pati na ang sarili kong pilak. O, tingnan nyo, sarili lang daw niyang pilak. Ano? Pilak at ginto ay inilaan ko na rin sa gawain ito kapagkat kasiyahan kong magkaroon ng bahay si Yahweh. Magkain na nakalaan sa kanya. May nakalaan akong 115 toneladang ginto na mula sa Ophir. Alam niyo ba yung 115? 115,000. Kasi yung yung pong isang tonelada, 1,000. Tingnan niyo sabi niya sa verse, may nakalaan ako 115,000 toneladang ginto mula sa Ophir. Ay kamahal ho ng ginto ngayon, 3,300 ho ngayon ng ginto. 0.1 gram lang 1 gram. 1 gram. Eh di ba yung isang guhit, 10 gramo yun? Oh, di ba? Eh di, tingnan nyo, 115,000 toneladang ginto mula sa Ophir. Tingnan nyo kasunod. At 265 toneladang dalisay na pilak na inilaang pangkupkop sa mga dingding ng templo. Eh, mahal po yung pilak. Silver yan di ba? Okay, ano pa? Sabi rito, at sa iba pang bagay na gagawin ng mga dalubhasang platero, sino sa inyo ang handang magkalob sa gawain ito? Ani Yahweh. Tumugon agad ang mga pangulo ng sambahayan, ang mga pinuno at mga lipi, ang mga pinuno, ang mga hukbo at mga katiwala ng hari. Kusang loob silang nagbigay at ang natipon para sa gagawing templo ay 190 toneladang ginto. 190,000 toneladang ginto. Ano pa? 380 toneladang pilak, 675 toneladang tanso, at 350 toneladang bakal. Tingnan ko rin. Ang iniingatan nilang mahalagang bato ay pinagkalob na rin sa kaban yaman ni Yahweh. Bato, yung alam niyo, yung nilalagay sa ginto, mga bato, mga pearl, di ba? Sabi rito, galak na galak ang mga tao sa kanilang pagkakalob at labis na makikitunawa ni David. Tanong, masama ba ang kayamanan? Hindi. Hindi pwede basta sa paggagamitan. Depende sa paggagamitan. Yun nga po. Ibig sabihin, ang kayamanan ay hindi masama. Ang tanong, saan ang galing ba't kayo yumaman? Kung ito ay galing sa legal, maayos, at banal, at bunga ng panalangin, kaya kabindes, walang masama. Pangalawa, ano yung purpose ng Lord? Ba't niya tayo binibless? Para maging kasangkapan tayo sa pagtulong sa gawain ng Panginoon. Bakit? Kasi sa Kanya lahat nanggagaling ang lahat ng kayamanan na meron tayo. At sa Kanya nanggagaling ang ating lakas. At ang sabi ni David, hindi dito ang tahanan natin. Panandalian lang tayo rito. So ano dapat daw natin gawin? Maging mabuting katiwala. Pero kung hindi magdumating yung mga punto na yan, huwag po tayong mainggit. Tama? Huwag tayong mainggit, huwag tayong magko-question kay Lord, kundi hayaan natin na sabihin, Panginoong Diyos, sapat ka sa aking buhay. At huwag na huwag po tayong gagawa ng paraan para lang kumita ng pera, pero malalayo tayo sa pananampalataya natin sa Diyos. Huwag tayong gagawa ng mga bagay na makakaapekto sa paglilingkod, pagsamba, at pananampalataya natin sa Diyos. Dahil nararapat po nating sundin ay walang iba, kundi ang Diyos at ang Kanyang kalooban sa ating buhay sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Tanong, masama ba mag-pray na i-bless tayo ng Lord? Hindi.
Dahil ang sabi ng awit 73, ang Diyos ay mabuti sa kanyang mga anak. May pagpapala man o wala. Wala man, may pagpapala man. Sasabihin pa rin natin, Lord, napakabuti mo sa aking buhay. Let us pray. Lord, maraming salamat sa mga salita niyo na aming natanggap. Nawa po ay nagbigay ito ng panibagong lakas at hamon sa amin upang kayo ay maparangalan. Salamat po. Hiling namin ang lahat ng ito sa inyo sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. So may na pananalita or closing remarks, tapos na po tayo. Amen? So tinatawagan po natin si Pastor Fernand Bustamante.